Dominant Protector. Credit to the author. 1081-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nabigla pa rin si Amara lalo pa nang ipagpatuloy ni Terence ang pagpapadala ng kanyang enerhiya. Naramdaman ni Amara na hindi siya malayo sa Golden Class Late Phase Peak. Ay! Totoo ba ito? Nanaginip ba siya? Hindi na talaga siya makapaniwala dito, it was too surreal. Ngunit kung minsan, ang mga bagay ay talagang surreal. Pakiramdam niya ay lalong sumisipsip ng enerhiya ang kanyang katawan, at patuloy na lumalakas ang kanyang lakas. Ito ang pinakamaraming pag-unlad sa loob ng isang araw na naranasan niya sa buong buhay niya. Hindi niya akalain na kayang lumaki ng ganoon kabila sa isang araw. Ipinantasya niya kung paano niya maaabot ang late phase peak gamit ang double partner practicing ng house song, pero fantasy lang iyon kung ganoon kalakas ang teknik. Hindi sana naabot ng kanyang lolo ang Golden Class Late Phase Peak. Pero ngayon naramdaman niya na baka masira lang talaga siya, baka umabot lang talaga siya sa late phase peak. Tumingin siya kay Terence, nakaupo pa rin doon na may kalmadong mukha at nakapikit, na parang walang mali. Pinigilan niya ang sarili na tawagan siya. Ayaw niyang matakpan si Terence sa ganitong sitwasyon. Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging epekto ng pagkaantala na iyon, paano kung itulak nito si Terence sa gilid. Alam niya na mas komplikado at mahirap magpadala ng chi sa isang tao kaysa mag-ipon nito sa kanilang sarili. Kapag nagsasanay ang isang tao ay napakadaling lumampas sa gilid, at tila lalo na ang kaso kung gaano karaming enerhiya ang ipinapadala sa kanya ni Terence. Nanahimik siya. Huminga ng malalim si Amara at muling ipinikit ang kanyang mga mata, patuloy na hinihigop ang lahat ng enerhiyang ipinapadala ni Terence. Ang makapal, dalisay na chi na iyon, hindi ito isang enerhiya na makukuha ng isang tao sa natural na mundo, at kaya talagang pinahahalagahan ito ni Amara, hindi sinasayang ang anuman nito. Ito ang lahat ng chi na sinanay ni Terence ng husto upang tipunin, at ngayon ay ibinibigay lang niya ang lahat ng ito sa kanya. Siyempre hindi siya naglakas loob na sayangin ito, magiging krimen iyon. Talagang nagpapasalamat siya, ngunit hindi siya nang ahas na humintong. Ipinagpatuloy niya ang pag-channel ng kanyang mga espiritual na sining, nararamdaman ng chi sa kanyang paglaki, at paglaki. Tila naaabot na niya ang pader ng Golden Class Late Phase Peak. Talaga bang mabilis siyang mag-breakthrough? Isang pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata. Talagang pipilitin siya ni Terence mula sa late phase hanggang sa late phase peak. Pakiramdam niya ay saysabog ang kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Nagsimulang lumawak ang chi sa loob niya, hindi pa rin bumabagal sa kabila ng kanyang pakiramdam na siya ay nasa isang breakthrough point. Kadalasan, kapag ang isa ay nasa dingding, mas matagal ang pagsipsip ng mas maraming chi, ngunit hindi ito ang kaso. Hindi nabawasan ang chi na pumapasok sa katawan niya, parang kumapal pa nga talaga. Habang tinitiis niya ang sakit, inamin din niya ang kahihinatnan. Hindi niya alam kung may mga epekto o side effects kung magpapatuloy ang mga ito, ngunit hindi niya itinigil ang kanyang pag-channel. Naisip niya na malamang na hindi siya sasaktan ni Terence, at kaya ito talaga ang tila, ito ang tanda ng kanyang tagumpay. Lumipas ang oras, at mula umaga hanggang tanghali, patuloy na napuno ng enerhiya ang katawan ni Amara, hanggang sa wakas ay hindi na niya nakayanan. Ang chi sa loob niya ay tila puno na. Tatawag na sana siya, ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay tila dumagundong at sumabog, at isang napakalaking pakiramdam ng kaginhawaan na hindi niya kailanman naramdaman bago naligo. Ito ang pakiramdam noong panahong iyon sa ilalim ng kulungan. Pinaramdam nito sa kanya na siya ay umakyat sa langit. Hindi napigilan ni Amara na mapaungol. She broke through? She really did. Oo, isa na siyang Golden Class Late Phase ngayon. Hindi niya akalain na makakarating siya sa late phase peak ilang araw pagkatapos maabot ang late phase. Hindi ba medyo nakakatakot ang bilis na ito? Gustong pasalamatan ni Amara si Terence, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin tumitigil ang enerhiyang pumapasok sa kanya. Umaagos pa rin ito sa kanya. Natigilan si Amara. Talagang i-level up na naman siya ni Terence. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lumampas na sa inaasahan niya. Hindi ba kailangang magpahinga si Terence? Ngunit ang katahimikan ni Terence ay naging dahilan upang hindi na siya makapagtanong ng kahit anong tanong. Ipinagpatuloy niya ang pag-channel ng kanyang espiritual na sining, natanggap ang chi ni Terence.
Pagkalipas ng 2 oras, hindi siya nang ahas na maniwala sa katotohanang nasa harap niya. Inaabot na niya ang pader ng Mystic Face. Malapit na ba talaga siyang mag-breakthrough ulit? Malapit na ba siyang maging mystic? Ito ay hindi maisip. Gusto niyang itaas ang kanyang mga kamay at magsaya. Ito ay isang panaginip ng maraming tao. Mula sa golden hanggang mystic, nagkaroon ng malaking hakbang sa prosesong iyon. Ang iyong buhay ay pahahabain din, kasama ang chi na nagpoprotekta sa iyo. Ang mga normal na baril at blades ay hindi makakaapekto sa kanya. Para kay Amara, ito ang palagi niyang pinapangarap. Gayunpaman, nang siya ay nasa sabik, ang chi ay tumigil. Tumigil ang pagpasok ng chi ni Terence sa kanya nang marating niya ang pader ng Mystic Face. Nangangahulugan iyon na siya na ngayon ang Golden Class Late Phase Peak, maliban na siya ay mas malapit sa Mystic Class, na isang hakbang lang ang layo. Bagaman, ang hakbang na ito ay talagang ang malaking hakbang. Dahan daw ang binuksan ni Terence ang kanyang mga mata gaya ng inaasahan, ang Amara ay nasa Late Phase Peak pa rin. Mukhang kailangan niyang maabot ang Earth Class bago niya magawang mystic ang sinuman. Ngunit medyo nasisiyahan pa rin si Terence. Ito ay mas malakas pa rin kaysa sa iba, at ang makalikha ng mga high-level na practitioner na tulad nito ay isa ng kahangalan. Tapos na tayo. Ano ang pakiramdam mo? Mahinang sinabi ni Terence, isa ka na ngayong Golden Class Late Phase Peak. Napatalon si Amara mula sa kanyang pagkagulat. Tapos na ba? Medyo nadismaya siya na hindi siya ginawang mystic ni Terence, pero sobrang nasiyahan na siya. Sa bagay, ang mga taong hindi na-appreciate ang nakuha nila ang pinaka-nakakainis na tipo. 1082. Ang malamig at kalmadong tingin sa mukha ni Terence ay isang bagay na nakasanayan na ni Amara, ngunit kabaligtaran ang kanyang nararamdaman. Napakalakas ng pakiramdam niya, at pakiramdam niya ay saglit na lang bago siya makalusot sa mystic. Ngunit ngayon, ang pinakamahalaga sa kanya ay si Terence. Lumingon siya sa kanya, puno ng pasasalamat at kahinahunan ang mga mata. Kung tatawagin ng isa si Amara na walang magawa laban kay Terence, naramdaman niya ngayon na talagang gusto niya ito. Ang mga aksyon ni Terence ay magkakaroon ng ganoong epekto sa sinuman. Salamat, Terence. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Nag-aalalang tanong ni Amara. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng iyong chi. Okay lang ako, magaling ako, mahinang sabi ni Terence. Wala man lang siyang naramdamang mali. Pakiramdam ko ay naidlip lang siya sa Jade Space, at higit sa lahat ay nagsayang lang siya ng kalahating araw nang hindi nag-improve. Ngunit wala man lang nawala sa katawan niya. Ang lahat ng enerhiya na ibinigay niya kay Amara ay nagmula sa Jade Space, hindi sa kanya siya lamang ang medium. Ngunit si Amara ay hindi masyadong naniniwala sa kanyang sinasabi. Malaking pagkawala ng chi, syempre hindi siya magiging maayos. Ang kanyang lola ay nagkukulong sa hiwalay na pagsasanay pagkatapos bigyan ang kanyang lolo ng kaunting chi, na nagpapagaling sa kanyang sarili sa mahabang panahon. Si Terence, gayunpaman, binaoha siya ng sobrang lakas. Terence, salamat, alam kong may sakit ka talaga ngayon. Sabi ni Amara, labis ang pasasalamat, hindi ko inaasahan na magiging mabait ka sa akin, binibigyan mo ako ng labis na chi at pinapataas ako ng sobra, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Ang plano ni Amara ay itakda ang romantikong mood kay Terence, at pagkatapos gamitin ang double partner practitioning, medyo mag-level up sila, at iyon ang magpaparamdam sa kanya ng lubos na matagumpay. Ngunit hindi niya inaasahan na si Terence ay may ibang paraan sa isip, direktang nagpapadala ng chi at pinipilit ang kanyang katawan na mag-level up ng ganito. Medyo gamon din ang loob niya kahit palihim siya. Nasa isip niya na dahil nakarating na siya sa ganito kasama si Terence, hindi masakit na magpatuloy, ngunit ito pa rin ang unang pagkakataon niya, natural lang na magmalasakit siya. Kahit na ang layunin ay mag-level up, naramdaman pa rin niya na ang unang pagkakataon ay kailangang maging romantiko, at pinakamahusay kung hindi dahil sa mga kadahilanang tulad nito, ngunit sa pag-ibig sa halip. Ngunit ngayon ay nagawa niyang panatilihin ang kanyang unang pagkakataon. Ngunit nakadama pa rin siya ng kaunting pagkabigo. Hindi na niya talaga naiintindihan ang iniisip ni Terence, may gusto ba siya sa kanya o hindi. Kung ginawa niya iyon, maaari na lang siyang sumabay sa agos ng direkta at gawin ito sa kanya, ngunit hindi niya ginawa. Kung hindi siya gusto ni Terence, bakit siya gumastos ng labis na chi sa isang taong hindi niya gusto? This chi wasn't free, it was very precious. He just used it on some random girl, just like that.
Ang isang nagpapasalamat ngunit nalilitong Amara ay hindi nagpatalo kay Terence, bahagya lang siyang nagsalita, wala lang, golden class late face pick din ang aso ko. Ah! Kumurap si Amara, namumula ang mukha niya sa frustration, so sinasabi ni Terence na ka-level siya ng aso. Wala bang pinagkaiba ang ginawa niya sa kanya sa ginawa niya sa aso? Sige, medyo gabi na. Kailangan ko nang umalis, dahil doon, tumayo siya, at nagsimulang lumipat sa pinto. Hindi talaga alam ni Amara kung paano magre-react sa kanyang inasal. Ang lamig niya ay talagang hindi niya kayang harapin, it was way out of her expectations. Hindi niya naintindihan ang lalaki ay gumugol ng labis na chi para tulungan siyang mag-level up, at wala siyang gusto na kapalit. Umalis na lang siya ng ganito. Siyempre, hindi siya naniwala sa sinabi ni Terence sa kanya, medyo naiirita lang siya sa mga salita nito, pero composed na naman siya. Tinawag niya itong retard at idiot sa lahat ng oras, ngunit ang totoo ay wala siya kahit saan malapit sa isang retard o tulala, hindi sana sila nasa ganitong sitwasyon kung hindi. Pakiramdam niya ay sinadya ni Terence na magmukhang nanlamig at nahuhulog ngayon pabalik sa ospital. Noong pinagaling niya si Boji, naalala niyang pinagpapawisan siya, hindi ito madali. At ngayon, pagkatapos na gumastos ng maraming chi sa kanya, walang paraan na magiging maayos siya. Siyempre, marahil si Wilson ay talagang isang late face pick, ngunit si Terence ay hindi maaaring mag-upgrade sa kanya ng walang kabuluhan dahil lamang sa siya ay naiinip. Dapat ay may mahalagang dahilan. Teka. Habang nasa isip ang mga iyon, tumawag siya para pigilan si Terence. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot. Ang dahilan kung bakit siya naging malamig ay dahil natatakot siya na maaaring gumawa siya ng isang bagay na marahas pagkatapos ng lahat ng mga pakiramdam ng pasasalamat, tulad ng pag-aalay ng kanyang katawan o isang bagay. Masyadong intimate ang pakiramdam ng dalawa, kaya baka may gawin talaga siya dahil sa impulse ngayon. Ang kalooban ni Terence ay mas malakas kaysa sa isang normal na tao, ngunit mahirap pa ring pigilan ang isang kusang kagandahang nasa harapan niya mismo, baka sumama na lang siya dito. Hindi niya gusto iyon. Itinuring niyang hindi masamang kaibigan si Amara ngayon, ngunit hanggang doon lang ang label. Marahil ay nagkaroon ng ilang intimacy sa pagitan ng dalawa, ngunit iyon lang. May isang magandang distansya pa bago sila matamaan ng romansa. Pakiramdam niya ay medyo mabait ang dalaga, pati na rin ang katawan nito, ngunit talagang natatakot siya na baka lalo itong mabaliw sa mga paghingi nito ng tulong kung sila ay maging mag-asawa. Wala siyang ganoong karaming oras. Bagamat sa kanyang pananaw, hanggat ayos lang ni Josephine. Talagang wala siyang pakialam na makakuha ng ibang manliligaw. Hindi ito isang malaking bagay. Ngunit wala siyang ganoong karaming oras para lutisin ang mga kaso para sa kanya sa lahat ng oras. Nasa panig din ni Trixie ang lahat ng iyon, hindi siya maaaring malihis. At kaya, nagpasya siyang tretuhin siya ng medyo malamig, upang maiwasan ang kanilang relasyon sa paglukso ng labis. Gayunpaman, medyo inis pa rin siya nang tumayo siya para umalis. Bakit ang daming problema ng songgirl na ito na kailangan niyang harapin, napakahusay kung wala. May iba pa ba? Mahinang sabi ni Terence. Pagod ka na diba? Baka makapagpahinga ka ng konti. Ipaghahanda kita ng makakain. Malumanay na sabi ni Amara, hindi nagbabago kahit kaunti ang kanyang tono sa kabila ng ugali ni Terence. Ah! Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti bago sumimangot, Miss Braindead, ganyan ka tuloy, gusto mo bang itulak kita pababa o ano? 1083. Ah! Natigilan si Amara, namula ang kanyang mukha, ngunit siya ay bahagyang galit sa parehong oras. Bagamat siya ay desperado, siya ay may pagmamalaki, paano niya papayagan si Terence na magsabi ng ganito. Babae pa si Amara, ayos lang sa kanya ang pagtawag sa kanya ng Miss Braindead o Little Dumbass, katanggap-tanggap pa rin ito, ngunit hinding-hindi niya papayagan si Terence na tawagin siyang lingga. Pinandilatan ni Amara si Terence na may mapupungay na mukha at malakas na napabulalas. Terence, ako, si Amara ay hindi basta-basta nakalapitang mababa ang lipad na nakikita mo sa kalye, kung hindi ka naniniwala sa aking mga salita ay wala na akong magagawa. Ngunit kailangan ko talagang banggitin ito, noong nasa ilalim tayo ng kulungan, walang nakakita sa akin na nakahubad noon, ikaw ang una. Sige, naniniwala ako sa iyo. Ngunit ang pagiging malabog ay walang kinalaman sa pagiging slut. Ayaw ni Terence na akitin pa siya ni Amara, kung hindi, huli na para mag-sorry, kaya mas gugustuhin niyang putulin ang relasyon ngayon kapag kaya niya.
Ngayong matagumpay nang natulungan ni Terence si Amara na mag-level up, hindi na niya ito hahanapin kaagad, hindi ba? Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pumayag si Terence na tulungan siya. Kung hindi ay may isip na tulad ni Amara, na alam kung ano ang iisipin niya kapag sinabi niyang mag-level up. Nararamdaman ang sarili sa harap niya. Isa o dalawang beses ay maayos pa rin, ngunit paano magagawa iyon ni Terence sa mahabang panahon? Siguradong mabibigo siya sa pagpipigil sa sarili. Then, I will be your slot then. Nag-isip si Amara at hindi siya itinuro basta alam ni Terence na siya ay inosente, iyon ang mahalaga. Be it slotty or what, she didn't really matter. She had been a misbrained and little dumbass before. She don't really mind being a horny girl. If you like it, you can call me horny girl. Paf! Nasuray-suray si Terence matapos marinig ang sinabi ni Amara, halos bumagsak sa lupa. Posible ba ito? May taong handang maging kalapitang mababa ang lipad niya. Matino pa ba siya? May mga bagay akong gagawin ngayon, magkita tayo, napagtanto ni Terence na malapit na siyang mawala sa sarili. Bagay talaga si Amara, lalo na kapag handa siyang yumuko para makahingi ng pabor sa kanya. Bukod pa rito, nasiyahan siya sa pakiramdam na pinahirapan dahil dito nagkaroon si Terence ng gana na duminahin siya. Walang alinlangan, ang mga babaeng nakapaligid kay Terence ay marami na at bawat isa sa kanila ay ipinare sa kani-kanilang mga kakaiba, ngunit ang Amara ay talagang bihira. Siya ay malakas at nangingibabaw sa mga tagalabas, ngunit kumilos bilang isang mahusay na sub sa harap ni Terence. Ito ang nagparamdam sa kanya na napaka-espesyal. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang hindi masabi na tagumpay. Dahil sa pakiramdam na iyon ay umatras si Terence, nakaramdam siya ng panganib at pakiramdam niya ay hindi na niya makontrol ang sarili niya tulad ng dati. Hindi pinansin ni Terence si Amara at sa halip ay dumiretso sa pinto. Sa pagtingin sa likod ni Terence, nalungkot si Amara habang siya ay bumaantong hininga. Hindi niya talaga maintindihan si Terence. Ang lalaking ito ang nagpabilis ng tibok ng puso niya, pero at the same time, ginulo rin siya. May nararamdaman ba siya para sa kanya o wala? Kinagat ni Amara ang kanyang mga ngipin. Terence? Ako? Ang hubad na katawan ni Amara ay nakitang hubot-hubad. Hindi ito isang bagay na dapat baliwalain ng isang dakilang maharlikang bahay maliban kung si Amara Song ang naging asawa niya, kung hindi, ito ay magiging isang malaking kahihiyan sa buong bahay. Ganyan din ang maraming malalaking pamilya, pinahintulutan ang mga lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Ang mga young masters sa mga marangal na bahay ay kayang makipaglaro sa mga babae hanggat gusto nila bago sila magpakasal, kahit gaano kaitigas ang kanilang nilalaro, walang magkomento sa bagay na iyon. Gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba para sa mga miss sa mga marangal na bahay. Hindi sila pinapayagan na magkaroon ng anumang koneksyon sa isang lalaki bago ang kasal maliban kung ang tao ay kanilang pananalapi. Hindi sila pinapayagan na magkaroon ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa iba, hindi man lang magkahawak kamay at tiyak na hindi nakikitang hubad. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay desperado na siya, ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Amara Song na talagang nahulog na ang loob niya sa malakas na lalaking ito. Pakiramdam niya ay si Terence lang ang nararapat na maging boyfriend niya. Maraming dahilan ang pinagsama upang makagawa ng konklusyong ito. Gayunpaman, ang konklusyong ito ay hindi nakamit sa huli dahil kay Terence. Wala man lang siyang intensyon na mag-double practitioning sa kanya, ang masama pa, negatibo ang kanyang tugon dito. Malamig kaya ang puso niya? Hulaan ni Amara. Hindi nasisiyahan, sobrang hindi nasisiyahan. Sinimulang itapak ni Amara ang kanyang paa, alam na alam niya na hindi malamig si Terence, alam niyang may mga reaksyon si Terence sa kanya sa ospital. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit si Amara. Terence. Ako, hindi susuko si Amara sa lalaking pinili ko. Kinagat ni Amara ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ng badmouthing Terence, bumalik sa magandang mood si Amara. Nakiliti siya sa pink ng katotohanan na ang kanyang lakas ay nasa susunod na antas ngayon. Nais niyang sabihin sa kanyang lolo ang napakagandang balitang ito. Itinulak ni Amara si Terence sa likod ng kanyang utak, mabilis na kinuha ang kanyang telepono at sinimulang tawagan ang kanyang lolo. Hello. Ang pinuno ng House Song, si Xander Song, ay mabilis na sinagot ang tawag. Ang numerong ito ay ang kanyang personal na numero ng telepono. Tanging ang mga tagapagmana ng House Song at ang pinuno ng iba pang marangal na bahay ang mayroon nito.
Karaniwan, palaging nagsasanay si Xander sa umaga kaya kapag nagring ang kanyang telepono, maririnig niya ito kaagad. Lolo, ako po. Tuwang-tuwang sinabi ni Amara, mayroon akong magandang balita para sa iyo. Oh, Amara, ikaw pala ang tumatawag. Ang tagal mo nang hindi tumawag. Kamusta ang buhay, may magandang balita ka para kay Lolo. Naging malumanay ang tono ni Xander nang marinig niya ang boses ng kanyang apo. Si Amara ang pinakamay kakayahang tagapagmana, siya ay may lakas ng golden class late phase strength sa murang edad na ito, ang kanyang kinabukasan ay hindi nasusukat. Paanong naging mahaba iyon? Tinawagan lang kita para ipahayag ang magandang balita kapag nalampasan ko na ang huling bahagi ng golden class, hindi ba? Si Amara ay naging maliit na babae sa harap ng kanyang lolo. Hehe, parang ilang araw na ang nakalipas ha. Ngumiti si Xander, Amara, kaya ano ang magandang balita na gusto mong sabihin kay Lolo? Bakit hindi mo ito hulaan? Sinusubukan ni Amara na maglaro ng palihim at masayang nagtanong pabalik. Oh. Okay, kung manghuhula si Lolo, siguradong nagawa mo ang isang imposibleng gawain, at na-promote sa trabaho. Hulaan ni Xander. Not this time? Though hindi ka nagkakamali. I did solve some big cases but this is just my work, my job, it's nothing to be happy over it. Mahinang sabi ni Amara. Hindi mo naman sinasadya, di ba? Natigilan si Xander at nag-isip, marahil ay nakikipag-date ka ngayon sa isang lalaki. Matapos marinig ang salita ng kanyang lolo, namula ang mukha ni Amara. Alam ni Xander na napakapili ng kanyang apo sa pagpili ng boyfriend kaya sinadya niya itong pagtawanan pero huno na naka-jackpot siya. Walang narinig na tunog mula sa kabilang panig ng telepono, nagulat si Xander. Hindi kaya tama siya. Nagkaroon ng kasintahan ang kanyang apo. Gayunpaman, nagsimulang manikip ang puso ni Xander. Sa ganang kanya, si Amara ang may pinakamaraming potensyal sa mga tagapagmana, siya ang pinakanamumukod tanging isa. Kaya ang kanyang pagpili ay pinakamahalaga ngayon, kailangan niyang maging mas maingat bago pumili ng anumang bagay na mahalaga. 1084. Amara, seryoso ka bang nakikipag-date sa isang lalaki ngayon? Nagpanik si Xander habang nagtatanong. Hindi pa. Natural na hindi pa sasabihin ni Amara sa kanyang lolo ang tungkol kay Terence, ito ay sarili niyang pantasya. At saka, may girlfriend na si Terence ngayon, pwede na lang siyang maging pangalawang asawa. O di kaya'y pangatlong asawa, pang-apat na asawa. Masyadong nakakahiya para sa kanya na magsabi ng totoo. Oh, hindi pa ha. Nakahinga si Xander matapos marinig ang kanyang apo ngunit bahagyang nadismaya pa rin siya. Ang kanyang anak na babae ay hindi kailanman umibig sa buong buhay niya. May isang batang ito mula sa house chain na sinubukang makipag-close kay Amara ngunit hindi siya nakita ni Amara bilang isang potensyal na partner. Gayunpaman, hindi niya ito tinanggihan ng direkta dahil si Julian ay mula sa isang marangal na bahay. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay sa kasalukuyan. Si Amara ay golden class mid-phase noong panahong iyon at habang si Julian ay kakapasok pa lamang sa unang bahagi ng golden class hindi ganoon kalaki ang kanilang pagkakaiba kaya't nag-aatubili pa rin si Xander na tanggapin siya. Ngunit ngayon, si Amara ay isa ng golden class late phase master, ang pagkakaiba nila ni Julian ay lumaki ng husto, kaya natural, hindi na-aprobahan ni Xander si Julian bilang partner ni Amara. Ang buong pag-asa ng Hwasong ay nasa balikat ni Amara, ngunit gaano man kalakas ang kanyang makukuha, kailangan niyang pakasalan ang isang tao maging isang asset para sa kabilang bahay. Kaya, ang lakas ni Amara ay isang bargaining chip lamang sa pagitan ni Hwasong at ng bahay ng kanyang partner. Kung malakas si Amara, syempre, mas malakas din ang partner niya, ibig sabihin mas malaki rin ang suportang makukuha nila sa kabilang bahay. Hanggat maaaring tumagal ang Hwasong hanggang sa lumaki ang kapatid ni Amara, maaari nilang i-reserba ang kanilang katayuan bilang isang marangal na bahay. Kaya naman, gusto ni Xander na makahanap si Amara ng mas malakas na lalaki para matulungan man lang niya ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit ngayon, hindi pa nagkaka-boyfriend si Amara, medyo nag-aalala ito kay Xander dahil alam na alam niya kung anong uri ng pamantayan mayroon ang kanyang apo para sa kanyang ideal na kasintahan. Kung magpapatuloy ito, marahil ang tagapagmana lamang ng House York na hindi pa nagpapakita ng mukha sa mundo ang maaaring manalo kay Amara. Sa mga nakababatang henerasyon sa mga marangal na bahay, walang kalaban ni Amara. Lolo, nakalusot na naman ako.
Mayroon akong lakas ng golden class late peak phase ngayon. Nakita ni Amara na hindi ito nakuha ng kanyang lolo, kaya siya mismo ang nagpalabas ng mga pusa. Oh! Breakthrough ka na naman. What? Amara, anong sabi mo? May breakthrough ka na naman. How is that possible? Labis na nanlaki ang mga mata ni Xander matapos marinig ang kanyang apo. Paano naging lohikal iyon? Kung hindi niya ito mali naalala, nag-level up lang ang apo niya ilang araw na ang nakakaraan. Kahit na nalaman niya ang balita ilang araw na ang nakakaraan, bumabawi pa rin siya sa kanyang pagkagulat noong mga oras na iyon. Anong edad lang ni Amara? Isa na siyang Golden Class Late Phase Master sa edad na iyon samantalang siya ay may lakas ng Golden Class Peak Late Phase. Lolo, wala kang mali sa narinig, talagang nabasag ko lang ang matigas na pader, nagkakaroon ng lakas ng Golden Class Peak Late Phase. Tsaka, super malapit na akong maabot ang pader ng Mystic Class na, isang hakbang na lang ang layo. Napuno ng tamis at pasasalamat si Amara nang ipahayag niya ang magandang balita. Maraming practitioner ang natigil at hindi makalusot sa hadlang, gaano man sila kahirap magsanay, ito ay walang bunga. Ngunit iba ang mga bagay para sa kanya, casual na pinilit ni Terence ang kanyang daan para sa kanya nag-breakthrough lang siya ng ganito. Si Amara ay naghahanap kay Terence na mas mahiwaga. Sa abot ng kanyang pag-aalala, sa gitna ng mga marangal na bahay, walang gaanong makakatulong sa mga tao na mag-level up ng ganoon. Kahit na mayroon, imposibleng madagdagan ang kanyang lakas ng ilang mga antas, ang mas mahiwaga ay maaari pa rin itong tumayo at magsalita na parang walang kalakihan. Ano? So nasa peak late phase ka na ng Golden Class. Si Xander ay nabigla sa balita ng kanyang apo. Maging siya ay hindi pa nakakarating sa pader ng Mystic Class, at milagrong nagawa ito ng kanyang apo. Lolo, hindi mo kailangang mag-alala, hindi ako gagamit ng isang bagay na kasing seryoso nito para magbiro. Kinumpirma ni Amara. Tama. Amara, hindi ka pa nagbibiro sa lolo mo. Tumango si Xander, sumigaw, Amara, hindi pa rin ako makapaniwala, ikaw ang magiging pride ng house song. Lolo, makatitiyak ka, gagawin ko ang aking makakaya. Nag-iisip si Amara bago nagsalita. Sa kanyang puso, alam niya na kahit anong pilit niya, ang epekto ay hindi magiging kasing ganda ng ginawa ni Terence kanina. Alam ko, ngunit ikaw ay isang babae, kailangan mong ipakasal sa ibang araw sa hinaharap, ngunit sa iyong kasalukuyang lakas ang paghahanap ng angkop na kapareha ay magiging mas mahirap kaysa dati ngayon. Hindi maiwasan ni Xander na mag-alala. Lolo, hindi ba sinabi ko sa iyo bago ang aking magiging asawa ay kailangang maging mas malakas kaysa sa akin, kailangan niya maging alpha male sa mga lalaki. Ito ang tanging katotohanan na hindi ko maaaring ikompromiso. Pinagtibay ni Amara ang kanyang paninindigan. Sige, hindi kita pipilitin since nasa iyo ang choice, pero babantayan kita. Tumango si Xander at naisip na hindi rin ito masamang balita. Nangangahulugan ang pagkakaroon ng isang mas malakas na tao na isang mas malakas na puwersa ang susuporta sa house song mula sa likuran. Ito ay talagang isang piraso ng mabuting balita. Lolo. Hindi na kailangan. Namula si Amara habang tumanggi. May partner na siya sa isip, buti na lang medyo complicated ang relasyon nila, she didn't find the needs to tell her grandfather just yet. Alam ang personalidad ni Terence, alam ni Amara na wala siyang magagawa para baguhin siya. Hindi niya kayang hilingin kay Terence na iwanan si Josephine at mahalin siya ng mag-isa, di ba? Hindi niya nakitang posible ang ideya at hindi rin siya naglakas loob na isipin iyon. Itinuturing na rin na isang pagpapala kung hindi siya kinukulit at gipitin ni Terence, how dare she ask for Terence's love alone. Gayunpaman, ang panganay na apo ng house song ay naging ikatlong asawa o ikaapat na asawa. Kung ang balitang ito ay kumalat, ano ang iisipin ng mga tao sa kanila? Magiging joke of the century ba sila? Siyempre, si Terence ay may napakalakas na lakas para tumahimik ang mga tao. Kung titingnan mula sa pananaw ng isang tagalabas, maaaring mainggit pa ang mga tao kay Amara sa pagiging concubine ni Terence. Gusto ng ilan na pag-aari ngunit ayaw ni Terence na magkaroon ng anumang bagay sa kanila. Terence. Kaya mo ba talagang makamit ang gawaing iyon? Inaasahan ni Amara ang araw na iyon. Hindi siya katulad ng mga walang hiyang babaeng iyon.
Kaya niyang ibaba ang kanyang dignidad sa harap ni Terence dahil nag-iisa lang sila at parang may gagawin ang mag-asawa at dahil hindi alam ng mga tao ang tungkol dito, wala siyang pakialam. Gayunpaman kapag siya ay nasa labas, hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang sarili, siya ay may kanyang dignidad na protektahan. Bukod sa siya ay isang napakalakas at marangal na babae mula sa labas. Naisip ni Xander na parang bata si Amara habang tumatawa lang, wala lang, babantayan kita. Titingnan ko kung may gwapo o mas bata. Okay lolo, kailangan ko nang mag-shower ngayon, pawis na pawis ako sa pagpasok ko, ayaw nang ituloy ni Amara ang usapan. Sige, sabihin mo kay lolo kapag may magandang balita ka. Tinapos ni Xander ang tawag ng may tawa. He was over the moon, ang kanyang apo ang kanyang pride. Gayunpaman, siya ay hindi naiiba sa iba pang pinuno ng mga marangal na bahay, sila ay may hilig na maging kampi sa babae, mas pinapaboran ang lalaki kaysa babae. Sa ganang kanya, ang isang lalaki ay dapat magmana ng negosyo ng pamilya at hindi dapat ibigay sa isang tagalabas. 1085. Siyempre, maliban na lang kung si Amara ay hindi kailanman mag-aasawa, o kung siya ay nagpapakasal sa isang lalaki sa kanyang sambahayan, ito ang magiging pinakakapakipakinabang sa house song. Sa abot ng nakikita ni Xander, ginawa ito ng lakas ni Amara kaya kailangan niyang makahanap ng lalaking mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit, limitado ang oras, at nagpa siya si Xander na sabihin muna ang magandang balitang ito sa House York. Ang malaking pagpupulong sa pagitan ng mga noble house ay magsisimula na, at ang tagumpay ni Amara ay magpapatibay lamang sa kanilang posisyon sa noble house group. Ang lakas ng isang marangal na bahay ay nangangailangan ng pangkalahatang pagtatasa. Sa kasalukuyan, may mga aspeto tulad ng bilang at kapangyarihan ng mga practitioner, ang yaman ng pamilya, at higit sa lahat, ang lakas ng pinakabatang henerasyon. Kung tutuusin, ang mga kabataan ang kinabukasan ng mga bahay na ito. Si Amara ngayon, maliban sa misteryosong batang iyon mula sa House York, ang pinakamalakas sa kabataang henerasyon. Si House York ay nagkaroon ng maraming gulo kamakailan, at nabalitaan niya na si Biden ay napatay, pati na rin ang pagkapilay ni Kevin G. York, ngunit hindi ito sapat para maapektuhan ang kanilang posisyon. Sa nakikita ng House Song, naroon pa rin ang nakatagong bahay sa likod ng House York, at tiyak na tatayo sila para sa bahay York ng karaniwang mundo. Dagdag pa, si House York ay mayroon ding Earth class na pumunta sa nakatagong bahay para magsanay. Nangangahulugan ito na si House York ay suportado ng matinding kapangyarihan, at ang pagkawala ng isang Biden at Kevin ay hindi gaanong mahalaga. Ang mga bagay na ito ay hindi posibleng itago sa mga maharlikang bahay, lahat sila ay may sariling mga channel ng impormasyon. Gayunpaman, naisip ng mga bahay na talagang hindi alam ng nanggugulo kay House York kung ano ang kanilang pakikitungo ang panggugulo kay House York. Ang mga kahihinatnan ay malinaw. Hello. Kinuha ni Sisi Leon ang telepono. Ang kanyang kalooban ay hindi maganda sa mga araw na ito dahil sa nangyari, siya ay medyo nahihirapan, at ngayon siya ay nag-iisa rin, pagkatapos umalis ni Daryl. Si Daryl ay hindi rin nagpadala ng anumang impormasyon sa kanya. Mukhang hindi maganda, maaaring si Terence ay masyadong misteryoso at hindi madaling imbestigahan. Ngunit sa mga kakayahan ni Daryl, hindi dapat mahirap makakuha ng ilang impormasyon, tama? Hindi sumagot ang kanyang kuya, pati na rin hindi niya alam kung kailan siya makakaalis sa bundok. Nagsisi pa siya sa pagpapadala sa maliit na Kevin upang hanapin ang mga nalalabing mapa, iyon ang dahilan ng lahat ng ito noong una. Ang lakas ni Terence ay higit na lumampas sa kanilang inaasahan, at tila nagalit sila sa isang taong hindi dapat. Ngunit ano ang silbi ng panghihinayang ngayon? Nangyari ang mga pagkamatay, at dapat isagawa ang paghihiganti. Mr. York. Ako si Xander. Si Xander ay dapat na maging elder ni York Sisi Leon, ngunit si House York ay mas malakas kaysa sa kanila ngayon, at si Sisi Leon din ang pinuno ng bahay. Ang kanilang mga posisyon sa konseho ay halos pantay, at marahil, si Sisi Leon ay may mas mataas na posisyon. Head of House Song, hello. Naging maganda agad ang ugali ni Sisi Leon. Naiinis siya, pero alam niyang hindi niya iyon maipapakita sa ibang hoso. Nagkaproblema ngayon si House York, at para mapanatili ang kanilang kaligtasan, kailangan nilang pigilan na magkaroon ng masamang pakikitungo sa ibang mga bahay, lalo na sa isang bahay na may lakas tulad ng House Song. Ganito niya mapapanatili ang lakas ni House York.
Mula sa sitwasyon ngayon, ang tagumpay ay medyo malabo, hindi nila sinabi kung may gagawin sila, ngunit hindi nila sinabi na hindi, kaya kailangan munang gamitin ni Sisi Leon ang kanyang sariling mga ideya. At least, kailangan pa niyang kumilos bilang pinuno ng bahay sa nalalapit na pagpupulong. Haha, Mr. York, mayroon akong magandang balita na ibabahagi. Ang aking apo na si Amara, nakapasok na siya sa Golden Class Late Phase Peak, at ito ay ganap na Late Phase Peak din. Masayang sabi ni Xander. Ang lahat ay kailangang magulat ng kanilang mga kadahilanan ng lakas bago ang bawat pagpupulong, ito rin ay upang maisigawa ang paghahanda para sa kanilang upuan. Kung mas malakas ang bahay, mas mataas ang inilagay nito. Oh, Amara. Buo na siya sa Golden Class Late Phase Peak. Huminto si Sisi Leon. Naalala niya na sinabi lang sa kanya ni Xander na nakalusot siya sa late phase ilang araw na ang nakakaraan, di ba? Ilang sandali pa lang, at mas malakas na siya ngayon. Hindi ba't isang hakbang lang ang layo niya kay Mystic? Talagang nagulat si Sisi Leon sa mabilis na pag-level up ng Amara. Ang ibang mga babae sa ibang bahay ay binigyang pansin din ni Sisi Leon, hindi siya pervert o anuman, ngunit gusto niyang makakuha ng isang mabait at angkop para sa kanyang anak na patatagin ang lakas ni House York. Kanta Amara, Yasi, Jelay, Jasmine, lahat ng mga ito ay mga taong napapansin niya. Ang tatlong babae ng iba pang marangal na bahay na ito ay halos kasing edad ni Daryl. Siyempre, ang isinantabi ni Sisi Leon ay si Yasi. Sa mga mata ni House York, halos tapos na si House Chen. Sa oras na namatay si Old Chen, ang mababang antas ng lakas ni Julian ay hindi sapat para patatagin sila bilang isang marangal na bahay. Si Yasi ay hindi kahit isang practitioner, at walang halaga sa kanya. Sa madaling salita, hindi masama ang paglalaro sa kanya na maglaro ng mistress sa kanyang anak, ngunit hindi siya maaaring maging pangunahing asawa. Kaya lang, ang mga babaeng maiisip niya ay sina Amara, Jelay, at Jasmine. Ipinakita ni Jasmine ang kanyang talento sa negosyo, ngunit ayon sa mga file na hindi siya isang practitioner, si House Lane ay isang business house, pati na rin, na walang mga practitioner. At kaya hindi rin siya kasama. Ang natitira ay sina Jelay at Amara. Ang dalawa ay tunay na practitioner, ngunit ang dalawa ay ibang-iba. Ang kung fu ng House Song ay itinuturing na isang normal, ngunit mayroon silang isang kapareha na pamamaraan sa pagsasanay, iyon ay lubhang kapaki-pakinabang sa pagpapabuti ng asawa sa hinaharap. Gayunpaman, nakadepende rin iyon sa uri ng practitioner, iba-iba ito. Ang mga diskarte ng House Sullivan, Son, ay higit pa sa healing area, ang kanilang kung fu ay makakapagpagaling sa iyo, at kahit na ay transfer ang kanilang chi sa iba. Dagdag pa, sa pananaw ng komunidad ng Noble House, mas matatag ang posisyon ng House Sullivan. Hindi sila magaling sa mga laban, pero ang support power na ito ay talagang pinagnanasaan din. Ang bawat tao ay nais ng isang manggagamot na bahay na tulad nito. Ang pagpapakasal kay Jelay ay makatutulong sa paggaling at pagsasanay ni Kevin, at kahit na sirain ni Daryl ang kanyang mga ugat ng isang tao, maaari pa rin siyang gumaling ng dahan-dahan sa ilalim ng pagpapagaling ni Jelay. Ang unang antas ng kung fu ng House Sullivan ay hindi isang mabilis na ruta sa pagbawi, ngunit may pag-asa. Interesado talaga itong si Sisi Leon. 1086. Ngunit ngayon, nagsisimula ng magbago ang isip ni Sisi Leon. Ang pagbuti ni Amara ay talagang lumampas sa kanyang inaasahan. Isang hakbang lang ang layo ng babae sa klase ng Mystic, at kung magpakasal siya, malaking pakinabang iyon sa kanyang pamilya. Dagdag pa, kasama ang partner na nagsasanay sa House Song, parehong makikinabang ang mag-asawa. Malaking bagay ang magiging status ni Amara bilang isang Mystic, at maaaring mapunta ang kanyang anak mula sa Mystic mid-phase peak hanggang sa late phase. Sa puntong iyon, babalik sila sa buong kaluwalhatian. Ang kanyang anak ay maaaring magtrabaho kasama si Amara, at ang dalawa ay makakapasok sa Earth class, hindi sila matatakot sa anumang bagay sa puntong iyon. Terrence. Hahampasin nila siya na parang langaw. Ang mga Mystics ay wala sa harap ng Earth class. Nabalitaan ni Sisi Leon na mayroong ilang mga diskarte sa mga sinaunang sekreto na nagbigay daan sa iyong labanan ang isang taong mas malakas kaysa sa iyo, ngunit iyon ay isang alamat sino ang nakakaalam kung ito ay umiiral. Sa diksyonaryo ni Sisi Leon, ang Earth class ay nangangahulugang invincibility. Binabati kita, Elder Song.
Sa pag-iisip na pakasalan si House Song kay House York, naging mas kagalang-galang ang tono ni Sisi Leon, tinawag siyang Elder Song sa halip at kinuha ang posisyon ng isang mas bata, hindi na siya tinawag na Head of Song House. Haha, salamat. Hindi napigilan ni Xander na magpanggap na mapagpakumbaba, pero, babae pa rin siya, kung tutuusin. Parang ang ibang mga bahay ang makikinabang. Haha, medyo seryoso iyon, Elder Song. Tumawa si Schwarzenegger, modernong panahon na ngayon, at tayong mga marangal na bahay ay kailangang magtulungan. May magandang kasabihan, tungkol sa kung paanong walang pinagkaiba ang panganganak ng isang lalaki o babae. Magiging apo mo pa rin si Amara kahit na nagpakasal na siya, di ba? Haha. Tumawa si Xander, totoo, ngunit ang namamahala ay magiging lalaking tagapagmana ng marangal na bahay. Ang pangalan ng pamilya ng aking anak na babae ay magiging pangalan ng tagalabas. Tama ka, medyo iba ang takbo ng mga marangal na bahay. Napangiti si Sisi Leon, dahil kasal ang pinag-uusapan natin, may pumasok sa isip ko hindi na maliit ang apo mo, di ba? Oras na para maghanap ng potensyal na mapapangasawa, sa palagay ko. Totoo yan, ngunit si Amara ay medyo matigas ang ulo, nilinaw niya na ang kanyang asawa ay kailangang maging mas malakas kaysa sa kanya. Sabi ni Xander, walang magawa ngunit sinadya sa kanyang mga salita. Kung ito ay ibang tao, ang pagsasabi ng mga bagay na tulad nito ay maaaring medyo nakakahiya, ngunit si Amara ay talagang malakas ngayon. Haha, ganyan lahat ng mga high quality na babae. Sinabi ni Sisi Leon na masaya na wala pang kandidato, ngunit, sabi ko, ang Amara ay dapat ang pinakamagaling sa lahat ng maharlikang bahay na ito, tama ba? Paanong may mas malakas kaysa sa kanya? Sa aking pag-aalala, ang iba pang mga marangal na bahay ay higit sa lahat, late face pick sa golden class. Tama, ito ang pinuproblema ko. Napabuntong hininga si Xander, lalong lumalakas siya sa araw-araw, at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa Mystic, wala nang sapat na malakas na kukuha sa kanya, ngunit hindi siya maaaring magpakasal sa sinuman, hindi ba? Isang magandang bagay ang House Song na magkaroon ng isa pang Mystic, ngunit ang hindi pag-aasawa ni Amara ay magiging dahilan upang mawala ang House Song sa mga benepisyo. Ayaw din niyang mag-isa hanggang kamatayan ang kanyang apo. Gusto ni Xander na makita siyang lumakas, ngunit ayaw din niyang makita siyang mag-isa. Haha, Elder Song, ano ang tingin mo sa anak ko? Naghihintay si Sisi Leon sa mga salita ni Xander. Itinuro niya ang kanyang mga iniisip. Oh, anak mo. Napahinto si Xander. Talaga. Sinabi ni Sisi Leon, sa katunayan, ang tanging mas malakas kay Amara ay ang mga kabataan ng House York. Kung payag ka, Elder Song, maaari tayong magsaayos ng isang alyansa sa kasal. Hindi inaasahan ni Xander na ipapaabot ni House York ang imbitasyong ito. Ang pag-iisip na sumali sa mga bahay sa mga York ay hindi isang bagay na pinang-ahas niyang aliwin noon, ngunit ngayong nag-level up na si Amara, ang lahat ay naging realidad ng napakabilis. Ano ang mali, Elder Song? Mukhang ayaw mo. Ngumiti si Sisi Leon. Hindi naman. Nagulat lang ako. Tama, hindi pa nagpakita ang anak mo. Kamusta na siya ngayon? Iniisip ni Xander na maganda ang marriage alliance, ngunit ang lakas ng kasal ay isang salik din. Pagkatapos ng lahat, kailangang sumang-ayon dito si Amara. Mystic mid-class ang anak ko ngayon. Sabi ni Sisi Leon, medyo mayabang. Ang mga nasa House York lang ang nasa level na iyon. Ano ba? Mystic mid-face. Tumalon pabalik si Xander, gulat na gulat. Kung iyon ang kaso, kung gayon ito ay higit pa sa isang magandang tugma para kay Amara. Hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na kagalakan, makakakuha siya ng magandang kapareha para sa kanyang apo, at makakuha ng suporta ni House York bilang. Mabuti naman. Haha, sa palagay ko malapit na siyang makalusot. Nagsimulang magyabang si Sisi Leon. Isang mestiko, sa murang edad na ito. Sabi ni Xander, hinawakan, talagang tumatanda na ako. Paano ito, Elder Song? Ano sa palagay mo? Tanong ni Sisi Leon. Siyempre, parang perpekto. Si Xander, siyempre, ay labis na nasiyahan. Ito ay isang magandang piraso ng balita. Ang mga problema ni House Song ay naalis lahat sa napipintong suporta ni House York, talagang maaari silang magpatuloy sa kanilang matatag na lugar bilang isang marangal na pamilya.
Natupad din ng lakas ni Daryl ang mga hinihingi ni Amara, baka masayang masaya siya tungkol dito. Sige, kung ganoon nga, tapos na. Sinabi ni Sisi Leon na tinapos ang talumpati, pagkalipas ng ilang araw, bibisitahin kita kasama ang aking anak na lalaki, si Elder Song, tatatakan natin ang deal. Si Sisi Leon ay maaaring ang pinuno ng House York, ngunit siya ay bata pa, malapit na silang pumasok sa isang alyansa sa kasal, at si Elder Song ay talagang matanda sa kanya. Kailangan niyang gawin itong pagbisita. Hindi ito tinanggihan ni Xander. Sige, gagawin ko ang lahat para i-host ka. Masayang sabi ni Xander. Si Amara naman ay hindi alam na ang kanyang kasal sa hinaharap ay pinlano na ng kanyang lolo, malamang na asar na siya hanggang mamatay. Siyempre ayaw niyang magpakasal kay House York, si Xander lang ang naisip na gusto niya. Si Sisi Leon, sa kabilang banda, ay tinawagan ang kanyang anak na si Daryl, na nag-iisip na ibigay sa kanya ang mabuting balita at itanong tungkol sa kanyang pag-unlad sa Terrence. 1087. Si Daryl ay medyo nababagabag sa mga araw na ito. Wala siyang nakuhang impormasyon tungkol kay Terrence, at nasugatan pa siya, 2 beses na binugbog ng walang dahilan, pati na rin ang paghihiwa ng kanyang puwet. Hindi siya nagsumbong sa kanyang ama nitong mga araw dahil sa mga nakakahiyang pangyayaring ito. Gayunpaman, tumawag ang kanyang ama bago siya gumawa ng anumang ulat. Pinulot niya pagkatapos ng ilang pag-aalangan. "Hello, Ama," sabi ni Daryl. "Daryl, kamusta ka? Naka-adjust ka na ba sa Starfield pagkatapos nitong ilang araw?" Tanong ni Sisi Leon, ipinagmamalaki ng kanyang anak, ang kinabukasan ng House York. Tila nasa kanyang mga kamay talaga ang kanilang kinabukasan. Ayos lang. Halatang walang tiwala si Daryl nang sabihin niya ang mga salitang ito. Nahihiya siyang kausapin ang kanyang ama. Ang dakilang binata ng House York, na umabot sa Starfield na may malaking pag-asa at adhikain, para lang saktan ng isang grupo ng malas. Wala pa rin siyang ginagawa kay Terrence, at binugbog lang siya ng ilang random na dumadaan. Kung si Terrence ang bumugbog sa kanila, mabuti, para sa kapakanan ng investigasyon. Gayunpaman, hindi man lang gumawa ng kalokohan si Terrence. Well, may nakuha ka ba sa background ni Terrence? Nakangiti pa rin si Sisi Leon, hindi nahuli ang tono ng anak. Hindi pa. Wala pang opening. Kailangan kong maging maceland talaga dito, sabi ni Daryl. Hindi ko alam kung paano lapitan ito. Ayos lang, sa Starfield ka na lang muna. May iba pang nangyayari ngayon. Hindi nagmamadali si Sisi Leon. Ibang bagay. Napakurap si Daryl. Anong mali? Haha, well, Daryl, lumaki ka na ngayon. Naghanda ako ng marriage alliance sa iyo. Ngumiti si Sisi Leon. Kasal. Napakurap si Daryl. Hindi niya ito tinutulan, tinuring na niya ang kanyang sarili bilang isang asset mula noong siya ay bata pa at nagpa siya na hayaan ang kanyang ama na gumawa ng mga desisyon. Siyempre, wala siyang pakialam. Kahit na magkaroon siya ng asawa na hindi niya gusto, maaari siyang palaging makakuha ng ilang mga mistress. Ito ay hindi anumang lihim sa mga batang Panginoon ng mga marangal na bahay, ngunit ang mga kababaihan ng magkasanib na pag-aasawa na ito ang palaging nagdurusa. Isinantabi ang katotohanan na maaaring nagpakasal sila sa isang lalaki na hindi nila gusto, kailangan pa nilang tumira sa isang bakanteng silid dahil ang kanilang lalaki ay nagpapakuha ng mga babae. Ito ay kung gaano ito hindi patas, kung ang isang lalaki ay sumama sa maraming babae, siya ay isang panalo, ngunit kung ang isang babae ay gumawa nito, siya ay hindi tapat. Kaya wala siyang pakialam sa kasal na ito. Bahagya lang siyang kumurap bilang tugon. May kinalaman ba ito sa presensya ko sa Starfield? Oo, ang naset up ko sa iyo ay si Amara ng House Song, isa na siyang golden class full late face. Ngumiti si Sisi Leon. Maganda ang babae, at may talento siya. Napakalakas sa murang edad. Gusto ko siya. Amara. Naalala ni Daryl. Of House Song. I think I've met her before, parang. Okay. Siyempre, hindi lang okay. Napuno siya ng kaligayahan nang marinig niyang si Amara iyon. Hindi lamang siya maganda, ngunit mayroon din siyang magandang katawan na may mahusay na rack, nagsisimula na siyang humajejek ng masaya. Inaasahan niya ang kasal na ito.
Wala siyang masyadong iniisip tungkol sa kung sino ang pakakasalan niya para sa kanyang pamilya, at kung ilang pangit na babae ang magiging asawa niya ay sasamahan na lang niya ito. Kung tutuusin, hangga't pinananatili niya ang kanyang relasyon sa asawang ito ay magagamit niya lamang ang kanyang oras para makipaglaro. Ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay nag-alab sa kanyang mabangis na pagnanasa. Napakaswerte niya talaga. Oo, sa tingin ko hindi naman siya masama. Nasa police station siya at nagtatrabaho sa Starfield ngayon, kaya dahil nandoon ka, iniisip ko na makakausap mo siya at mas makilala siya. Kapag natapos na ang lahat ng bagay kay Terence, bibisitahin natin ang house song at aayusin ang problema. Sabi ni Sisi Leon. Sige, naiintindihan ko. Sumangayon si Daryl nang walang pag-aalinlangan. Ito ay talagang isang kaaya-ayang sorpresa, iniisip lang niya na ang buhay sa Starfield ay medyo nakakainip at ngayon, nakuha na niya ang mga babae ito ay kanyang libangan. Mas mainam kung maaari kang maging mas intimate sa kanya at patatagin ang iyong relasyon. Kung hindi, ang ibang tao ay maaaring makakita ng ganoong premyo. Paalala ni Sisi Leon. Nabalitaan ko na si Julian ng House Chen ay hinahabol siya sa loob ng maraming taon ng partner toning technique ng House Song ay napakahusay din. Makakabuti ito para sa iyo. Naiintindihan ko, ama. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Nag-aalala si Daryl na gusto ng tatay niya na manatiling malinis siya kay Amara, pero kabaligtaran ang gusto niya. Tama, kamusta ang practitioning mo? Kanina ka pa nasa Mystic Early Phase Peak, di ba? May mga senyales ba ng paglusot? Tanong ni Sisi Leon. Hindi pa. Si Daryl ay nabagabag din. Wala siyang oras para gawin iyon. Nailabas ko na ang balita na isa kang Mystic Mid-Phase. Tandaan na isaisip iyon sa harap ni Amara. Paalala ni Sisi Leon. Oh, bakit mo sinabi sa kanila yan? Napakurap si Daryl. Ang lola ni Haosong, ang lola ni Amara, ay isang Mystic Mid-Phase. Kung sasabihin ko sa kanila na pareho kayo ng level, mas magmumukha kang mas malaki ang premyo. Sabi niya. Huminto si Daryl, naiintindihan ang mga intensyon. Pinag-isipan talaga ng kanyang ama ang mga bagay-bagay. Siya ay tuso. Sa mga bahay, palagi nilang sinusukat ang lakas bilang tumutukoy sa kadahilanan. Kung mas makapangyarihan ang mga miyembro ng iyong pamilya, mas may awtoridad ka. Kung si Daryl ay may parehong lakas tulad ng matandang babae sa House Song, kung gayon siya ay karaniwang kapareho ng kanyang katayuan, na nangangahulugan na siya ay nasa mataas na pedestal sa House Song. Pero paano kung malaman nila? Nag-alinlangan si Daryl. Hindi nila susuriin ang iyong lakas, kung hindi mo gagamitin ang iyong chi, hindi nila malalaman. Casual niyang sabi. At saka, konting oras na lang bago ka mag-level up, at may oras ka na. 1088. Ang balitang ito ay talagang lubos na nagpasaya kay Daryl. Ang kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng napakagandang gawain, at ang kanyang maligalig na pag-iisip ay nawala lahat. Ang kanyang ama ay hindi nagtakda ng limitasyon sa oras sa pagsisiyasat, at hindi man lang ito gaanong binanggit. Ang ibig sabihin nito ay dapat niyang susundan si Amara ngayon din. Gustong-gusto niya ang assignment na ito. Si Xander ng Haosong, sa kabilang banda, ay hindi nagbigay kay Amara ng balitang ito upang sorpresahin siya sa ganang kanya. Si Amara ay magiging napakasaya. Kung tutuusin, gusto niya ng mas malakas kaysa sa kanya. Ang lalaking ito ay anak ni House York, sigurado. Ang ibang mga lalaki mula sa mga marangal na bahay ay hindi man lang malapit. Hindi alam ni Amara na ang isang tawag mula sa kanyang lolo ay magdudulot ng napakaraming problema. Sa oras na umalis si Terence sa apartment ni Amara, dumidilim na at ang hangin sa gabi ay unti-unting nakatulong sa paglilinaw ng kanyang isipan. Halos sumuko siya sa pang-aakit ni Amara. Naramdaman niyang nagbago ang kanyang kaisipan matapos makapasok sa ganitong uri ng kapaligiran sa Starfield. Hindi na siya kasing cold at malupit gaya ng dati, hindi na siya taong-pusong bakal. Ang Terence ngayon ay mas madaling hawakan, mas madaling ilipat, tila maraming kulay sa kanyang buhay ngayon, at hindi niya alam kung iyon ay isang magandang bagay. Pagkasakay sa kotse, nagsimula siyang magmaneho pauwi, ngunit may isang mahalagang tanong na lumitaw. Pakiramdam niya ay hindi sapat sa bilang ang kanyang mga kakampi.
Siya na ngayon ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang mga kaalyado, at habang gusto niyang palakasin sina Uncle Fredo, Wilson, at Amara, hindi niya magawa. Ang enerhiya sa loob ng Jade Space ay hindi mauubos, ngunit isang problema ang lumitaw pagdating sa kanyang katayuan bilang isang medium. Nagkaroon ng limitasyon, isa siyang mystic, kaya maaari lang niyang i-level up ang mga tao sa golden class na full late phase, hindi hihigit pa riyan. Kaya, upang palakasin sila, siya mismo ay kailangang maging mas malakas at pumasok sa klase ng Earth. Ito ay magpapahintulot sa kanyang mga kaalyado na maging mystics. Bagaman, ito ay nadama na hindi kailangan. Kung tutuusin, kung naging Earth class siya, wala namang kwenta ang pagkakaroon ng mga mystic class helpers, di ba? Ngunit, kung siya ay makapagdala ng isang tao sa Jade Space, iyon ang pinakakanais-nais, hahayaan niya silang sumipsip ng enerhiya mula mismo sa pinagmulang iyon. Ngunit ayaw niyang ipaalam kahit kanino ang tungkol sa trump card na ito ang kanyang lihim na paglipat, at tanging ang pinakamalapit niya lang ang makakabahagi sa sikretong ito. Kung si Josephine ay isang practitioner, ibibigay niya ang sikretong ito sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Alam na alam niya ang intensyon nito, isa siyang hindi aalis sa tabi niya, at handa pa siyang bumalik sa dati niyang tahanan para mabuhay ng isang magsasaka. Ang ibang tao. Si Terence ay wala pang ganoong tiwala sa kanila. Bueno, kahit na gawin niya, hindi niya sila madadala sa Jade Space pa rin. Mabuti sana kung mailalabas niya ang lahat ng enerhiyang iyon sa bukas mula sa espasyo ng Jade. Ngunit ito ay nasa isip lang niya. Bumalik siya sa bahay upang makita sina Yasi at Cheryl na nakaupo sa harap ng coffee table, isang bungkos ng mga poster ang nasa harap nila habang sila ay bumaligtad. Ito ay isang himala, hindi sila nanunood ng TV ngayong gabi. Tumango lamang ang miss nang makita niyang bumalik si Terence, hindi mukhang masaya o hindi nasisiyahan, maliwanag na sanay na itong umuwi ng huli. Ito ang kanyang malamig na ugali, gaya ng dati. Si Yasi naman ay naiinip. Shield bro, bakit ngayon ka lang umuwi? Bilisan mo, tingnan mo ito sa amin saan tayo pupunta para sa ating paglalakbay. 3. Kumurap si Terence at naglakad papunta sa sofa sa tabi ni Yasi. Anong trip? May darating na bakasyon, at nagpaplano kaming lumabas at maglaro. Shield bro, saan tayo pupunta? Sinimulan ni Yasi na ituro ang mga magazine at poster at mga ad sa mesa na tungkol sa mga tourist spot at mga katulad nito, hindi namin maiayos ang aming mga pagpipilian, tulungan mo kaming tingnan. Bakasyon. Noon lang naalala ni Terence na pinag-uusapan nila ang International Labor's Day, isang holiday. Siya ngayon ay nagkaroon ng isang normal na buhay, ito ay hindi isang bagay na siya ay nagkaroon ng pribilehiyong tinatamasa noon. Siya ay bigla na lang itatapon sa mga misyon sa lahat ng oras, at ang mga araw na wala ang mga iyon ay ang kanyang mga pista opisyal. Kaya wala talaga siyang ideya kung ano ang holiday, hanggang sa binanggit ito ni Yasi. So student siya ngayon, may holidays siya. Oo. Tumango si Yasi. Nagpasa siya ng isang grupo ng mga poster sa kanya. Saan niyo gustong pumunta? Tinabi sila ni Terence, hindi tumitingin sa kanila, ang mga ads dito ay sobra-sobra, hindi talaga ito kapaki-pakinabang. Bagamat mayroon akong seremonya ng pagbubukas ng kumpanya ng gamot na kailangan kong dumalo sa araw na iyon, hindi ako makakaalis. Baka pwede kayong dalawa pumuntang mag-isa. Kung gayon, pupunta tayo sa ikalawang araw, 2 ng Mayo. Marami pa namang araw sa holiday na ito. Sabi ni Yasi, nagkibit balikat, tama, Cheryl sis. Oo. Terence, iniisip kong imbitahan sina Josephine at Trixie na sumama, tumango si Cheryl at itinaas ang ulo sa kanya. Nagulat siya sa sinabi ni Miss, hindi niya akalain na mag-iisang nag-iimbite siya sa kanila. Bagaman, siya ay talagang isang taong nag-iisip ng makatwiran, at sa gayon ay inakala niya na ito ay talagang hindi isang malaking sorpresa. Ang hindi niya inaasahan ay siya na mismo ang nagsabi nito sa pagkakataong ito, hindi lang sa pamamagitan ni Yasi. Mukhang maganda. Nakita ko na si Trixie ay may hiling na pumunta sa beach at makita ang pagsikat ng araw, baka magagawa natin iyon, pumunta sa beach. Hindi rin tayo susunod sa grupo ng mga turista, sabi ni Terence, na naalala na isinulat ni Trixie na gusto niyang kumain ng nilagang itlog sa dalampasigan, nakita niyang nakakatuwa at nakakabahala.
Talagang hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nitong inihaw na itlog sa pantasyang ito, paano niya ito ikinabit. Tama iyan, hindi sumasang-ayon si Cheryl, kung gayon ay ipaubaya ko ito sa iyo. Nako, ang galing, makakahuli ulit tayo ng mga peteng. Yasi clapped her hands, very happy na pupunta sila sa beach. Ha! Nagkibit balikat si Terence yun lang, at umalis na siya para maligo. 10:89. Si Cheryl naman ay nag-aayos ng mesa habang pinagmamasdan si Terence na umalis papunta sa kanyang silid, isang pakiramdam na bumabalot sa kanya na hindi niya maintindihan. Si Terence ay unti-unting gumugugol ng oras sa villa, lalo na sa katapusan ng linggo, na madalas niyang ginugugol kasama sila ni Yasi. Pero ngayon, lagi siyang lumalabas sa araw at late na umuuwi. Alam niyang hindi siya makagambala sa mga galaw nito, ngunit nakaramdam siya ng pagkabigo. Anong problema, Cheryl? Mukhang bigo ka. Nakangiting tanong ni Yasi, nakikita ang kanyang emosyon na nagpapakita, dahil ba ay wala si Sheldbro buong araw. Ano ang sinasabi mo, hindi ako nabigo. Si Terence ay may mahahalagang bagay na dapat gawin, ang mga araw ni Trixie ay bilang din. Alam ko kung paano kumilos kapag seryoso ang isang bagay, at kahit na hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin bilang isang tagasunod, ayos lang din, mataray na sabi ni Cheryl. Maaari ka talagang magpanggap na may sakit, alam mo, Cheryl sis. Sinabi ni Yasi, na nagbigay ng ideya, kung gayon, makakatuluyan ka ni Sheldbro. Ano ba yan? You go do it if you want, umirap si Cheryl at binuksan ang TV. Anong klaseng ideya iyon, hindi ba niya alam kung sino si Terence? Isa siyang dalubhasa sa medisina, at nakakahiyang biro kung malalaman niyang peke ito. Hindi niya gusto iyon. Dark Knight Palace. Sa loob ng isang madilim na silid, ang pinuno ng palasyo ay nakaupo sa isang bangko, nag-iisip tungkol sa isang bagay. Napakaraming araw na ang lumipas, maayos na ba sila ngayon? Ginugulo pa rin ba sila ng mga York at Turner at Hale? Talagang nag-aalala siya, ngunit wala siyang magawa, pinaghigpitin siya ng Grand Elder, at may dalawang Elder sa labas na nagbabantay sa kanya, pareho silang hindi mas mahina kaysa sa sarili niyang lakas. Hindi siya makatakas. Minsan gusto na niyang magpakamatay, pero alam niyang hindi niya kaya. Kung gagawin niya, sino ang maghihiganti para sa kanyang asawa at anak na babae? Dahil ito ay dumating sa ganito, kailangan niyang gumamit ng higit pang pagsisikap upang magsanay, at pumasok sa Sky Class para makababa siya sa bundok na ito at makapaghiganti. Umalingaw-ngaw ang mga yabag mula sa labas ng kanyang silid, na nagpatigil sa kanya, hindi pa oras ng pagkain, kaya ang mga matatanda sa labas ay walang dahilan para pumasok. Nangangahulugan ito na may bumisita. Maya-maya, bumukas ang pinto, ito ay ang Grand Elder, kasama si Elder Lee. Grand Elder, Elder Lee. Ang Panginoon ng palasyo na si Megan ay kinasusuklaman sila sa pagpapakulong sa kanya dito, ngunit binigyan pa rin niya siya ng paggalang. Kung tutuusin, alam niya na ang lahat ng kanilang mga aksyon matigas ang ulo ay para sa ikabubuti ng madilim na palasyo. Hindi pa kasal ang Grand Elder dahil ibinigay niya ang lahat ng kanyang oras at pagsisikap sa Dark Palace, gusto niyang maabot ng kanilang sekta ang pinakamataas na punto sa lahat ng iba pang sekta. Megan, maaari ka nang umalis. Mataray na sabi ng Grand Elder. Ang pinuno ng palasyo ay hindi napigil ang huminto, hindi maintindihan kung bakit ito nangyayari. Natuwa siya, ngunit tumingin siya kay Elder Lee, ginawa ba niya ito? Naunawaan ni Elder Lee ang tingin na iyon, ngunit umiling siya na may mapait na ngiti, "Congratulations, Palace Master, ang iyong asawa at anak na babae." Naputol ang Grandmaster sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang lalamunan, asawa. Awkward na sagot ni Elder Lee, Mr. Pablo at Cheryl, okay na sila ngayon, nalampasan na ang panganib. Tumawag si Megan, gamaan ang loob at masaya. Ang kanyang mga alalahanin ay tapos na, sila ay maayos, sa wakas ay maayos. Hindi mapigilan ni Megan na magpasalamat kay Elder Lee, nakatulong ka ba sa kanila? Hindi, sa pagkakataong ito ay kasalanan ko, mali ang nabasa ko. Si Terence ay hindi man lang nasugatan, at si Biden ni House York ay pinatay niya, habang ang Uncle Carlos ni House Turner ay nakoma. Nalutas na ang mga problema ni House True.
Sabi ni Elderly. Iyan ay isang kaluwagan. Napabuntong hininga ang Pulse Master, masaya, itong si Terence, talagang malakas siya, hindi ko inaasahan na aayusin niya ang buong krisis. Pero, hindi ba siya nasugatan? Posibleng nagkunwari siyang nasugatan para painugin ang mga kaaway na ito. Hindi sigurado si Elderly sa mga detalye, dahil kahit sina House York at House Turner ay hindi rin sigurado. Nagtatalon-talon ang isang pares ng Mystics, anong biro? Ang Grand Elder ay hindi humanga kay Terence, sumimangot lang siya, Megan, pwede ka nang umalis. Dahil doon, lumayo ang Grand Elder. She was actually quite troubled herself, bakit hindi na lang mamatay ang bastos na lalaking iyon. Kung gayon si Megan ay hindi makakabit sa kanya sa lahat ng oras, at maaaring pumasok sa Sky Class nang walang problema. Palibhas ay nakagapos ng mga emosyon. Ito ay hindi kailanman mabuti para sa isang practitioner. Siya ay isang walang pakialam na babae, hindi niya minahal, at hindi alam kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng manliligaw. Sa kanyang pananaw, lahat ng iyon ay peke, at ang tunay na lakas lamang ang mahalaga. Pagkaalis, mapait na ngumiti si Elderly at napabuntong hininga, ganyan ang Grand Elder, sana ay hindi mo siya kamuhian. Alam ko syempre hindi. Iba ang mindset niya sa akin, pero gusto lang niyang kumilos para sa ikabubuti ng Dark Palace. Talaga. Tumango si Elderly at bumulong, Miss, kahit nalampasan na nilang dalawa ang krisis na ito, inilagay din nila ang kanilang mga sarili sa isang malaking salungatan kina House York at Turner. House York ay may tagong bahay na si York sa likod nila, at hindi kami sigurado kung sila ay manindigan para sa kanila. Si House Turner Uncle Carlos ay mayroon ding isang malakas na background, at siya rin ay may nakatagong bahay na hindi kailanman sumuporta sa kanya ni Sky. Elixir. Kasama namin ang Dark Palace, at natatakot ako na. Akala ng pinuno ng palasyo ay naayos na ang lahat, ngunit hindi niya namalayan na nagsisimula pa lang ang mga bagay-bagay. Naroon ang nakatagong bahay na si York, ang pinakamalakas sa lahat ng mga nakatagong bahay. Hindi sila mas mahina kaysa sa isang sinaunang sekta. Ang Uncle Carlos ni House Turner ay mula sa isang nakatagong bahay, at ang pinakamahalagang bahagi ay ang suporta ng Sky Elixir. 1090. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ang mga panganib na kinakaharap ni Pablo at Cheryl ay kailangan pang harapin. Ano ang dapat nilang gawin? Hindi maiwasan ni Megan na magmukhang bahagyang nag-aalala, libre na siya muli, ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi niya kayang umalis sa bundok at manatili sa tabi ni Pablo at Cheryl sa lahat ng oras, hindi ba? Dagdag pa, hindi niya alam kung pinahihintulutan siyang umalis sa bundok, malamang na nagbigay ng utos ang Grand Elder na ipagbawal siya sa pag-alis. Miss, may mga bagay na wala tayong magagawa sa ngayon, pero buti na lang at hindi pa kumikilos ang mga nasa tagong bahay York. Mukhang hindi rin alam ng tagong bahay ni Uncle Carlos ang pangyayaring ito. Sinabi ni Elderly, kailangan nating umupo at panoorin kung paano nangyayari ang mga bagay sa ngayon. Bagaman, ang pinakamalaking banta na kinakaharap ni House Charlton ay hindi ang mga nakatagong bahay ni York at Uncle Carlos, kundi iba pa. Ano iyon, Tito Li? Tumigil si Megan, nag-aalala. Sa pagkakaalam ko, ang mentor ni Mazu na si Jean Woody ay nagparehistro na sa komunidad ng nakatagong bahay para umalis. Siya ay nagbabalak na puntahan si Terence at eksaktong paghihiganti para sa kanyang disipulo, hindi namin alam kung isasama niyan si House Chu. Bumantong hininga siya, same time na tumango. Ngunit, ano ang gagawin natin kung gayon? Ano ang lakas ng Panginoon ni Mazu? Tanong ni Megan. Ayon sa aking pagsasaliksik, isa siyang Earth Class Early Phase. Sabi ni Elderly, hindi siya makakalaban ni Terence kung maaprubahan niya ang pagpaparehistrong iyon. Elderly, nakikiusap ako sa iyo na kukuha mo ba ang impormasyong ito sa bodyguard ni Cheryl na si Terence, hayaan mo siyang maghanda. Alam ni Megan na walang magagawa si Elderly, at siya mismo ay hindi pinayagang umalis sa bundok, at ginagamit na niya ang madilim na grupo sa halip upang makuha ang impormasyon kung saan ito dapat pumunta. Ang mga miyembro ng grupong iyon ay magagaling, ngunit ang lakas ng kanilang practitioner ay hindi pambihira, at ang kanilang mga serbisyo ay limitado lamang sa mga bagay na may kaugnayan sa impormasyon.
Huwag kang mag-alala, miss, kaya ko pa ring gawin ang bagay na iyon. Ang Dark Shadow Group ay mayroong mga kontak ko, at makukuha ko ang impormasyong ito kay Terence sa lalong madaling panahon. Tumango si Elderly. Iyan lang ang tanging paraan, kung gayon. Salamat, Tio Lee. Walang magawang sabi ni Megan, baka sa mukha niya ang kalungkutan at pag-aalala. Ang mundo ng mga sekta ay lumalim pa rin. Kasabay nito, isang trekking na kotse ang nagmaneho sa isang tallest na kalsada, at nasa likod ng manibela si Leandro, kasama si Stanley na nakaupo sa tabi niya. Leandro bro, malapit na nating makita si Pauzi, excited na talaga ako. Tuwang-tuwang sabi ni Stanley habang nakatingin sa labas ng bintana. Bantayan mo ang iyong bibig, mamaya ang mga tao dito ay pawang mga master ng Wellington, at tayo ay wala sa kanilang paningin, wala talaga. Huwag kang magdulot ng gulo. Mahinang sabi ni Leandro kay Stanley. Huwag kang mag-alala, Leandro bro, alam ko ang ginagawa ko. Mabilis na tumango si Stanley. Pakiramdam niya ay lalong nagiging matalino at matalino si Leandro, hindi kasing yabang niya noon ang kanyang kalmado ay kahawig pa ng kay Terence ngayon. Tumango si Leandro, walang sinasabi. Nag-drive na siya. Makalipas ang kalahating oras, nakarating ang sasakyan sa harap ng isang bundok, na may malaking bantay sa hangganan, na ginawa ng sekta sa bundok. Ang ganitong uri ng lugar ay hindi isang tourist spot, at hindi rin ito isang lugar na dinadaanan ng mga sasakyan. Mga tao lang ng sekta ang pinayagan dito. Ipahayag ang iyong negosyo. Lumabas ang isang lalaking nakaitim na nakadamit, kumatok sa bintana ni Leandro. Binuksan ni Leandro ang bintana at magalang na nagsalita, "Hello, nandito kami para bisitahin si Natoy." Natoy. Kaibigan kayo ni Kuya Natoy. Naging mas magalang ang binata nang marinig niya ang pangalan, mas magalang at pala kaibigan. Oo, napakabuti naming kaibigan ni Natoy, narito kami para makita si Brother Natoy. Tumango si Leandro, sa pag-aakalang tila maganda ang lagay ni Natoy dito. Alam na ni Leandro kung paano tingnan ang mga ekspresyon ng mga tao ngayon, at sa paghusga sa paraan ng pag-arte ng lalaking ito, alam niyang medyo iginagalang si Natoy dito, ibig sabihin ay kailangan din niyang igalang silang dalawa. Malinaw na naunawaan ni Leandro ang mga alituntunin dito upang makuha ang respeto ng isang tao, ang tanging paraan ay ang maging matatag. Tinawag ng lalaking ito si Natoy na maliit na kapatid na si Natoy, ngunit iginagalang pa rin siya, nangangahulugan ito na siya ay malakas, mas malakas na kaysa sa marami sa kanyang mga kapatid dito. The thought excited Leandro, it seems like he was chosen the right guy. Si Natoy ay may talento sa pagsasanay pagkatapos ng lahat. Hindi na siya makapaghintay pa, iniisip niya kung gaano kalakas si Natoy ngayon. Kuya Zhang, maghintay ka dito, ipapaalala ko sila, kaibigan sila ni Kuya Natoy. Sabi ng binata sa isang lalaki sa di kalayuan. Narinig ng ibang lalaki ang pangalan ni Natoy at naging solemn na habang tumango, sige, ipaubaya mo sa akin. Hindi pinahintulutan ng daan paakyat ang mga sasakyan na dumaan sa puntong iyon, at bumaba sina Leandro at Stanley upang sundan siya sa bundok. Makalipas ang ilang sandali, malinaw na hindi makaakyat sina Leandro at Stanley sa parehong bilis. Ang lalaking nasa harapan nila, gayunpaman, ay umahan sa mga hagdanan na parabang ang tallest ng kalsada ay hindi nag-abala sa kanya. Siya talaga ang pinakamababang ranggo na alagad ng patrol, at kailangang tumakbo sa paligid ng mga bundok sa lahat ng oras, na ginagawang masanay siya sa lugar. Grabe ang tibay mo, bro. Hindi na tayo magtatagal. Hingal ni Leandro. Ako lang ang may pinakamababang ranggo na disipulo dito, at si Natoy bro, haha, well, mas malakas siya kaysa sa akin. Walang inggit na sabi ng lalaki. Nabigla na lamang si Leandro sa mga salita, hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Natoy ngayon, pero parang ang husay niya talaga. Ilang beses na siyang nagpakita ng paggalang sa taong ito, kaya dapat ay talagang magaling si Natoy para purihin siya ng higit sa isang beses sa harap nila. Talaga bang malakas si Natoy ngayon? Hindi napigilan ni Stanley. Siyempre siya nga. Pero may dahilan kung bakit siya naging matagumpay, talagang malakas ang loob niya, higit pa kaysa sa atin. Para magawa niya ang kanyang pagsasanay, siya talaga. Well, hahayaan ko siyang sabihin sa iyo, sabi ng binata, na halatang humanga kay Natoy.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.